the longest time. Ang tanong ko sa DPWH, so 103 na blacklisted na mga contractors, isa lang dito ang na-blacklist ng DPWH sa flood control. Mr. Chair, given that Mr. Diskaya has been cited in contempt, I move that they be detained and handed over to the custody of the Senate Sergeant-at-Arms. May lumalabas na mga pangalan ng politiko at malalaking kontratista sa gitna ng investigasyon tungkol sa flood control projects. Isa sa mga pinag-uusapan ay ang contractor na konektado sa WOW Builders at Sims Construction. Ang mag-asawang Diskaya na may-ari nito ay humarap na rin sa Senate Blue Ribbon Committee dahil sa mga tanong tungkol sa laki ng kanilang proyekto at kung paano nila ito nakuha. Bukod sa kanila, may mga litrato at resibo rin na lumutang kung saan kasama umano ang ilang kilalang politiko. Isa sa mga pangalan na nadamay ay si Senator Raffy Tulfo. Kilala siya bilang matapang na boses sa Senado at madalas nagtutulak ng investigasyon laban sa katiwalian. Pero ngayon, may mga dokumento at larawan na nag-uugnay sa kanya sa isang malaking contractor. Kung ang isang senador na palaging nananawagan ng transparency ay nakikita kasama ng mga kontratistang iniimbestigahan, anong ibig sabihin nito? Totoo bang may kinalaman siya o parte lang ito ng normal na pakikisalamuha bilang opisyal ng gobyerno? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa mga naunang report, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may 15 kontratista na kailangang busisiin ang proyekto. Kabilang dito ang WOW Builders at Sims Construction na pag-aari ng mag-asawang Diskaya. Sa Senado, tinanong sila kung paano nila nakuha ang mga kontrata at kung bakit napakalaki ng halagang nakalaan sa kanila. Sa mga pagdinig, may ilang kontratista na hindi agad sumipot kaya pinalabas pa sila ng subpina. Isa rin sa mga isyong lumabas ay ang tungkol sa campaign donation. Ayon kay Lawrence Lubiano ng Centerways Construction, nagbigay siya ng 30 milyong piso noong 2022 campaign kay dating Senate President Chis Escudero. Inamin din ito ni Escudero. Ang tanong ngayon, kung may ibang kontratista na nagbibigay ng ganitong halaga, posible bang may iba ring politiko na nakatanggap ng pondo o suporta? Sa kaso ni Raffy Tulfo, malinaw na wala pang matibay na ebidensya na nagsasabing siya ay direktang tumanggap ng pera o kontrata. Ang lumalabas pa lamang ay litrato at ilang resibo na konektado raw sa kanya. Hindi pa malinaw kung ito ba ay kaugnay sa isang opisyal na gawain o may mas malalim na dahilan kung bakit siya kasama sa mga kontraktor na ito. Mahalagang tandaan na bilang senador, natural na makakasalamuhan niya ang iba't ibang tao, kabilang na ang mga kontratista. Maaari itong mangyari sa mga pulong, inspection o public events. Ngunit kung totoo na may resibo na nag-uugnay sa kanya, kailangan itong ipaliwanag para malinawan ang publiko. Ang usaping ito ay mas lumalaki dahil sa reputasyon ni Tulfo bilang tagapagtanggol ng karaniwang tao. Madalas siyang maghain ng resolusyon para imbestigahan ang mga proyektong may anomalya, kaya kung siya mismo ay nadadawit, nagiging malaking tanong kung paano ito makakaapekto sa kanyang imahe. Matapos lumabas ang usapin tungkol sa WOW Builders at Sims Construction, may isa na namang pangalan ng contractor ang umangat. Ito ay si Alan Quirante, ang may-ari ng QM Builders. Sa ngayon, hindi pa gaanong nadidiskubre ang lahat ng koneksyon niya, pero may ilang detalye na nagiging usap-usapan. Isang Reddit post ng user na nagngangalang Moist Serby 1559 ang naglabas ng mga larawan at impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Isa sa mga larawang ipinakita ay mula sa kasal ng anak na lalaki ni Alan Quirante. Dito, makikita si Senator Raffy Tulfo na ninong ng bagong kasal. Ang ibig sabihin nito, kumpare ni Tulfo ang pamilya ng isang malaking contractor. Kung tutuusin, ang pagiging ninong ay maaaring simpleng personal na ugnayan lamang, pero sa mata ng publiko, malaking tanong kung paano nauugnay ang isang senador na kilala sa kanyang mga pahayag laban sa katiwalian sa isang negosyanteng malapit sa mga proyekto ng gobyerno. Bukod pa rito, lumabas din na ang anak ni Quirante ay isa ring kontratista. Siya ang nagpapatakbo ng Adamant Development Corporation.
Base sa mga opisyal na dokumento ng Department of Public Works and Highways, nakakuha ang kumpanyang ito ng proyekto na nagkakahalaga ng 48 milyong piso sa bayan ng Argao, Cebu. Ang kontratang ito ay naitala noong Hunyo 25. Malaking halaga ito at bahagi ng mga flood control at development projects sa rehiyon. Kung pag-iisipan, ang sitwasyon ay nagdadagdag ng isa pang layer sa tanong ng publiko. Kung ang pamilya ng isang contractor ay malapit sa isang senador, paano natin masisiguro na ang proseso ng bidding at pag-aproba ng proyekto ay talagang malinis at patas? Totoo bang dumaan ito sa tamang proseso o may impluensya mula sa mga taong nasa mataas na posisyon? Hindi dito nagtatapos ang mga koneksyon. Ang kapatid ni dating Senate President Cheese Escudero na si Det Escudero na ngayon ay kinatawan ng Sorsogon 1st District ay nakapangasawa rin ng isang miyembro ng pamilya Quirante na nasa cosmetics business. Lumalabas na hindi lang si Tulfo ang may ugnayan, kundi pati ibang pamilya ng mga politiko. May isa pang larawan na lumutang tungkol sa isa pang kasal ng isang miyembro ng Quirante family na si John Leven Quirante. Sa event na ito, makikita si dating Senator Bong Revilla at sinasabing naroon din si Mark Villar na dating kalihim ng DPWH. Ang tanong ngayon, normal lang ba na makita ang mga politiko sa ganitong okasyon o nagpapakita ba ito ng mas malapit na koneksyon sa pagitan ng mga opisyal at mga kontraktor na may hawak ng malalaking proyekto? Sa ngayon, malinaw na wala pang opisyal na pahayag mula kay Senator Raffy Tulfo tungkol sa pagiging ninong niya sa kasal ng anak ni Alan Quirante. Hindi pa rin malinaw kung may direktang kinalaman siya sa mga kontratang nakuha ng Adamant Development Corporation. Gayunpaman, ang pagkakadugtong ng pangalan niya sa pamilya ng isang malaking kontraktor ay sapat para magdulot ng tanong at pag-aalala sa publiko. Dito makikita kung gaano kahalaga ang transparency. Kung ang mga proyektong milyon-milyon ang halaga ay napupunta sa mga kumpanyang konektado sa mga kilalang pangalan, natural lang na hilingin ng mga tao ang malinaw na sagot. Hanggat hindi ito lubos na nalilinawan, mananatiling malaking issue ang relasyon ng mga politiko at mga kontratista. Habang patuloy ang mga ulat at kwento tungkol sa relasyon ng mga politiko at mga kontratista, may mga bagong detalye rin na lumalabas tungkol kina John Leven Quirante at Jonathan Quirante. Ayon sa available na impormasyon, nakakuha si John Leven Quirante ng kontrata mula sa Department of Public Works noong 2024 na nasa halagang 48 milyong piso. Hindi malinaw sa ngayon kung ano eksakto ang gawa ng kontrata niyang iyon, ngunit sinabi rin sa mga report na may koneksyon ang kumpanyang pinamumunuan niya sa mga proyekto ng konstruksyon. Samantala, si Jonathan Quirante ay nasangkot din sa usapin. May larawan na lumabas kung saan siya ay kasama si dating Gobernador Gwen Garcia sa pagbubukas ng kanilang hotel. Sinabi rin sa mga ulat na ang kumpanyang pagmamay-ari ni Jonathan ay nabigyan ng kontrata ng DPWH noong 2023 na nagkakahalaga ng 76 na milyong piso. May karagdagang koneksyon pa ito sa mga politiko. Sa isang event na publiko, nakita sina Davao City Acting Mayor Basti Duterte, Mayor Junard Ahong Quirante Chan at si Sandro Gonzales, isang kinatawan mula sa Marino Party List, kasama ang Ulticon Builders bilang VIP guests. Ang presensya ng mga city mayor at representante sa event na may kaugnayan sa isang kumpanyang may kontrata sa DPWH ay nagbigay ng tanong sa publiko kung gaano kalalim ang ugnayan nila at ano ang papel nila sa pagpili ng contractor. Sa ngayon, bukas ang Millionary News Channel sa mga sinabing individual para sa kanilang sagot at paliwanag. Wala pa ring opisyal na pahayag mula kina John Leven o Jonathan Quirante na nagsabing may labas-labas na impluensya mula sa mga politiko sa pagkuha nila ng kontrata. Kailangan pa ring mapag-usapan kung paano isinagawa ang proseso ng bidding o pag-award ng kontrata kung may pagsunod sa mga batas at regulasyon. Bagamat may mga larawan, may mga press releases, at may mga balitang lumalabas tungkol sa kanilang pagkikita at pagdalo sa mga event kasama ang mga politiko, wala pa ring ebidensyang opisyal na nagsasabi na ang mga larawan o pagdalo ay katumbas ng direktang pakinabang sa kontrata.
Magkaiba ang makita sa litrato at ang makitang may dokumento na may pirma at pag-apruba. Ang mga bagong impormasyong ito ay nagpapalawak ng tanong sa transparency sa gobyerno. Kung totoong may malalapit na ugnayan sa pagitan ng mga kontratista at politiko, paano masisiguro na patas ang trato sa lahat ng nais makakuha ng proyekto? Paano nasisiguro ng publiko na walang nakakalusot sa proseso ng bidding at walang impluensya na nagmumula sa personal na relasyon o pagkakakumpare? Malaki ang epekto nito sa tiwala ng taumbayan sa mga institusyon. Kapag maraming kontrata ang ibinibigay sa mga taong may direktang ugnayan sa mga opisyal na may kapangyarihan, kahit walang katiyakan sa paglabas ng pera, lumalabas ang duda. At kapag may duda, naghahanap agad ang publiko ng ebidensya gaya ng dokumento ng kontrata, sertipikasyon ng bidding, minutes ng pagpupulong o opisyal na pahayag. Hanggang sa puntong ito, lumalabas ang ulat na may mga kontrata si John Leven Quirante at Jonathan Quirante na milyon-milyon ang halaga, may publikong larawan kasama ang mga politiko at may mga event na pinupuntahan ng mga opisyal kasama ang mga Quirante. Ngunit hindi pa sapat ito para sabihing may katiwalian o hindi dahil kailangang makita ang buong proseso at marinig ang panig ng lahat. Sa palagay ninyo, gaano kalaki ang epekto ng pagkakaroon ng koneksyon sa mga kilalang tao o opisyal pagdating sa pagpapalaki ng negosyo? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.